magandang umaga pong muli sa lahat ng mga nanonood, nagsusubscribe at nagla-like at nag-share ng YouTube channel ng One Heart Southern Baptist Church. Patuloy ko pong ipinaabot sa inyo ang pagbati sa pangalan ng Panginoon. Nawa po ay datnang kayo ng video nito na makamagsiting kalagayan ng inyong buhay sa mga. Pastor Manuel ang po. Hindi po sa araw nito ay makakapakinig tayo ng isa pang Bible study lesson na ibibigay sa atin ng Panginoon ngayong umaga. Paulit-ulit ko pong ipinapaalala na nagpapasalamat po ang One Heart Southern Baptist Church sa patuloy na panonood ninyo, pagsubaybay sa video ito, ng mga aralin, at sa patuloy na pagla-like, pag-subscribe at pag-share po. Maraming salamat po sa inyong lahat. So ngayon po ay ipagpapatuloy po natin ang pang-apat na lesson ng ating Bible study. Ito po ay merong pamagat na maaari bang mawala ang iyong kaligtasan. So, ang kaligtasan po ang pinakamagandang regalo na natanggap natin sa Diyos nung tanggapin natin si Jesucristo bilang Panginoon at ating tagapagligtas. Makikita po natin yan sa Efeso 2:8 hanggang 9. Ganito po ang sinasabi ng aklat na Efeso chapter 2 verse 8 hanggang 9. Ang kaligtasan po kasi ay isang regalo na nanggaling sa Diyos, no? Ang sabi dito, chapter 2 verse 8 hanggang 9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, dahil daw sa kagandahang loob ng Diyos, dahil sa kabutihang loob ng Diyos, dahil sa kanyang mercy, dahil sa kanyang habag, dahil sa kanyang awa, ang sabi rito, tayo ay naligtas. Ang salitang naligtas ay past tense, o ibig sabihin ay naganap na, nangyari na, hindi mangyayari pa lang, no? Sabi rito, kayo ay naligtas. At ang kaligtasan ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Yun po ang niliwanag dito. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Kaloob ng Diyos. Ibig sabihin, regalo. Pinakamababaw na pagkakasalin, pagkakadefine ng salitang kaloob is regalo. So, ang kaligtasan ay regalo, hindi sweldo. Kasi, anumang bagay na pinagtrabahuhan mo ay deserving ka na magkaroon ng sweldo. Pero, pagka tumanggap ka ng isang bagay na wala ka namang ginawa, nanampalataya ka lang, ang tawag ko na ay regalo, kaloob. Kaya po itong kaligtasan na ito ay regalo, hindi po ito sweldo, no? Dahil nanampalataya kay Kristo, pinagkalooban ka, niregaluhan ka ng kaligtasan. Yun po ang sabi ng Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Sabi sa verse 9, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Kasi po, kung ipahihintulot po ng Diyos na maligtas ka dahil sa iyong gawa, ay mapupuno po ng mayayabang na tao ang langit. Magpapayabangan tayo doon at sasabihin natin, kaya ako naligtas dito. Ako'y palasimba, ako'y palabasa ng Bible, ako'y pala fasting, no? Mapupuno po ng mayayabang ang langit. Hindi po, sabi po doon ng Revelation chapter 22, hindi raw po makakapasok doon ang lahat ng uri ng kabuktutan, kasamaan. Ang tanging makakapasok doon ay yung mga taong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay, yung mga tumanggap kay Kristo. So gusto ko po lamang ipaalala sa inyo na ang kaligtasan ay hindi sweldo. Ito po ay
regalo ng Diyos. Kaya ito yung pinakamagandang regalo na pwede mong matanggap sa buong buhay mo. Paring siguro nakatanggap ka na ng house and lot na regalo or mga mamahaling appliances. Pero ang lahat ng yan ay mabubulok din, mawawala, no? Pwedeng manakaw, pwedeng kalawangin, o masira, o mawala na sa uso, no? Pero ang kaligtasan, ito ay pangwalang hanggan. Kaya ito yung pinakamagandang regalo na pwede mong tanggapin sa buong buhay. Napalad ka kung ikaw ay ligtas na. Sabi ng Bible, sabi ng Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, ang kaligtasan ay pangnagdaan, hindi pang kasalukuyan, no? Hindi yung pagtatrabahuhan mo pa at pag hindi ka karapat-dapat pwedeng mawala, hindi ganoon. Paano po, pastor, kung nagkakasala pa ako, no? Hindi kaya mawala ang aking kaligtasan? Alam mo kapatid, tanong kita ngayon, no? Paano ka ba naligtas? Hindi ba naligtas ka sa pananampalataya? O bakit ngayon parang bumabalik ka sa gawa? No? Kaya nga isinulat sa Biblia ang 1 John 1:9. Kasi alam ng Diyos na ang tao kahit sumampalataya na sa Kanya at ligtas na, ay maaari pa rin makagawa ng kasalanan. Kaya prepare na niya beforehand yung 1 John 1:9 para tulungan yung mga taong mahuhulog sa kasalanan na makarecover, makabalik sa pananampalataya. Ang 1 John 1:9 ay rebound technique kung paano ka makakabalik sa pananampalataya the moment na ikaw ay mahulog sa pagkakasala. Gusto ng Diyos na ma-restore ka ulit. Kasi karamihan po pagka nagkakasala ay kinokondemn na po nila ang kanilang sarili na ay hindi na ako karapat-dapat. Parang yung alibughang anak, no? Hindi na ako karapat-dapat sa sambahayan ng aking ama. Babalik na lang ako para maging katulong, hindi na bilang anak. Pero hindi ganoon ang konsepto ng Diyos. Kung umalis kang anak, babalik kang anak, no? Hindi ka babalik na katulong or somebody else. Ikaw ay tatanggapin pa rin ng Diyos kahit na kasala ka. Basahin po natin ang 1 John 1:9, no? Ang sabi ng unang Juan 1:9, ganito po ang pagkakasabi. Gusto ko pong ipakita sa inyo na mahal ka ng Diyos, no? 1 John chapter 1 verse 9. Ang sabi rito ay, subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. So, makakaasa ka 110%. Patatawarin ka ng Diyos. Humingi ka lang ng tawad, no? I-confess mo lang yung kasalanan na nagawa mo. Huwag mong itago, ayaw ng Diyos na nagtatago ng kasalanan. Ang nais ng Panginoon, i-confess mo ito sa Kanya, ipahayag mo, at nakahanda siyang makinig, at nakahanda siyang patawarin ka. At ibalik ka sa dati mong kalagayan bilang anak niya, no? At ang sabi nga sa verse 10, sabi rito sa verse 10, ng 1 John chapter 1. 1 John chapter 1 verse 10, kung sinasabi nating hindi tayo nagkasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Pagka sinabi raw natin na kahit Kristiyano na tayo, sinasabi natin na hindi na tayo nagkakasala dahil Kristiyano na tayo, ginagawa daw nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang katotohanan salita. Ang Kristiyano nagkakasala pa rin, no? Nagkakasala pa rin. Kaya lang ang nais ng Diyos ay pagsisihan natin. Diba, nakagawa tayo ng kasalanan, pagsisihan natin at manumbalik tayo sa Kanya. Huwag tayong magpatuloy. Kasi yung sabi ng 1 John
chapter 3, ang ganito po ang sabi ng 1 John chapter 3 verse 6, no? Ang sabi po ay 1 John 3:6. Yan. Ang nananatili sa kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Oo, nagkakasala, kaya lang hindi nagpapatuloy. Kapag alam na niyang mali, pinuputol na niya, hindi na niya itinutuloy. So, ang sino mang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala man sa kanya. No? Pag nahanba, nakakita kayo ng kapatid sa pananampalataya. Tapos, yung kapatid na yun sa pananampalataya, nakikita nyo gumagawa ng kasalanan. Huwag nyo po siyang i-condemn. Huwag nyo siyang i-accuse. Hayaan lang po ninyo, under process siya sa kamay ng Diyos. No? Darating ang panahon, yung kapatid na yan, ibabalik yan ng Panginoon. No? Darating ang panahon, pagsisisihan niya yan, yung kasalanan na yan, at siya ay muling manunumbalik sa Panginoon. Kasi nakalagay po sa Bible, sa John 10:28, wala nang makakaagaw sa mga nasa kamay ng Panginoon. Nasa kamay na siya ng Diyos eh. It so happen, nakagawa siya ng kasalanan, pwede naman yung pagsisihan yun, may 1 John 1:9. Darating ang panahon, i-convict siya ng Holy Spirit sapagkat yun ang work ng Holy Spirit. At pagka siya ay na-convict ng Holy Spirit, kasi yung mga tunay na tumanggap kay Jesus Christ, may Holy Spirit na yan. Resident na ang Holy Spirit sa buhay nila. So, kahit na magkasala sila, may pinagpo-convict sa kanila. May conviction yan deep inside their heart. Sa maniwala at sa hindi, may conviction yan. Kaya hayaan nyo lang siya, ipag-pray nyo lang siya. Huwag natin i-chismis na para bang mas holier, yung holier than thou attitude. Alisin po natin yan sa katawan natin. Na para bang ang tingin natin sa sarili natin mas banal kaysa sa iba. Huwag po ganon. Pag nakakita tayo ng kapatiran na nagkakasala, nahulog sa kasalanan, pag-pray natin siya. Tulungan natin na kaawaan siya ng Diyos na muli siyang ibalik. At 100% naman po yun na talagang ibabalik siya ng Panginoon kasi nga, nakalagay nga sa Bible, wala nang makakaagaw sa kanya sa kamay ng Diyos. Iko-convict talaga siya ng Holy Spirit papunta sa repentance para mag-repent siya pagdating ng panahon at talikuran na niya yung kasalanan na yun na hindi nakalulugod sa Panginoon. Gusto ko pong maintindihan ng bawat isa na hindi po kaligtasan ang nawawala kapag ka nakakagawa tayo ng kasalanan sa Diyos. Hindi po kaligtasan. Ang kaligtasan po permanent na yan past, present, and future. No? Pinabanal ka na. Hindi na mababawi ng Diyos yun. Diniklara ka na ng Diyos na banal. Ang sino mang diniklara ng Diyos na banal ay ligtas na. Diniklara tayong banal hindi dahil sa ating gawa, kundi dahil sa ating pananampalataya. Ang nawawala po, hindi po yung kaligtasan. No? Ang nawawala po, pagka tayo ay nakakagawa ng kasalanan, ay makikita po natin, Isaiah 59 verse 2. No? Isaiah 59 verse 2. No? Isaiah 59 verse 2. Ganito po ang sabi ng Biblia. Ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Alam nyo, ang pag nakakagawa tayo ng kasalanan sa Diyos, hindi yung kaligtasan yung nawawala. Ano po yung nawawala? Ang sabi dito, ang masasama ninyong gawa, sabi sa 59 verse 2 ng Isaiah, ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Yung pagkawalay po na tinutukoy doon, kasi po ang pinasok nyo relasyon hindi naman po reliyon nagkaroon kayo ng relasyon sa Diyos nung tinanggap nyo si Jesus. Anong relasyon? Sasariwain ko sa inyo. Yun po yung benefit ng kaligtasan, yung John 1:12. Ang sabi doon, ang sino mang tumanggap sa Kanya, lahat ng tumanggap kay Jesucristo ay naging anak ng Diyos. So ang pinasok niyo po relasyon, hindi reliyon.
kayo po ay naging anak ng Diyos, yun po ang naging relasyon ninyo sa Diyos, naging anak niya kayo, naging ama niyo siya, naging anak niya tayo, naging ama natin siya. At every time na nakakagawa tayo ng kasalanan, yun po ang naapektuhan yung relasyon. Nagkakalamigan, para bang yung yun yung humaharang, no? Para maging close sa isa't isa, yung dalawang may relasyon. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa para mas madali po natin maintindihan itong aking ipinapaliwanag. Halimbawa, may TV kayo sa bahay na flat screen. Kumuha ka ng martilyo, pinukpok mo, nabasag. Siyempre, magagalit si tatay. At baka nga palayasin ka pa sa bahay, no? Dahil pinaghirapan niya yon, tapos pinukpok mo lang ng martilyo, so ang laki ng galit ni tatay. Halos pwedeng mapalayas ka sa bahay. At pwede niyang palayasin ka, pero hindi mawawala yung pagiging anak mo. Anak ka pa rin. Someday, pwede ka pa rin ulit bumalik, humingi ng tawad, at makabalik dito sa bahay na ito. Ano yung nawala sa inyo? Hindi yung pagkaanak mo eh. Hindi yung relasyon mo ang nawala. Ang nawala po, yung hindi po yung pagiging anak mo nawala, no? Ang nawala sa inyo yung samahan ninyong maganda. Yung tamis ng inyong pagtitinginan, yung closeness ng inyong relationship. Yun po yung nawala. Nagkaroon ng angat, nagkaroon ng distansya. Bakit? Pinukpok mo yung TV. Nagkasala ka sa tatay mo. Pero, kahit na palayasin ka pa niya, ng ilang taon, 3 taon kang hindi umuwi ng bahay, pagbalik mo, tatanggapin ka niyan, anak eh. Humingi ka lang ng tawad, manumbalik ka, parang yung alibugang anak, di ba? Nilustay lahat ng ari-arian, patapos pamanahan, tapos nagliwaliw kung saan. Nung naubos na yung kayamanan, nakaisip bumalik. Tinanggap pa rin ng ama, kasi may relasyon sila eh. Anak pa rin yun eh. Ang nawala lang yung closeness nila noong mga panahon na yung anak ay gumawa ng kasalanan. So, pagka nakakagawa tayo ng kasalanan sa Diyos, always remember, tandaan mo ito kapatid, hindi nawawala ang relasyon mo sa Diyos. Anak ka pa rin ng Diyos. Hindi nawawala ang iyong kaligtasan. Ang nawawala, yung closeness, yung sweetness ng inyong samahan ng Diyos, no? Na nanlalamig, na yun, nawawala ng gana sa isa't isa. So, una, hindi po nawawala ang kaligtasan pagka nagkakasala tayo. Lumalamig lamang ang ating ugnayan sa Diyos. Isaiah 59 verse 2. Pangalawa, hindi po kaligtasan ang nawawala kapag nakakagawa tayo ng kasalanan. Sabi sa Mateo 5:13, tignan po natin ang Matthew chapter 5 verse 13. Matthew chapter 5 verse 13. Ganito po ang sinasabi ng Bible. Kayo ang asin ng sanlibutan. Ngunit kung ang asin ay mawala na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Ang mga mananampalataya po na tumanggap kay Kristo ay inihalin tulad ng Panginoong Hesus sa isang asin. Na tayo raw po ang asin ng sanlibutan ito, ng mundong ito. Totoo naman po yun eh. Kung wala tayo, matagal ng bulok ng mundong ito. Tayo lang ang nag-i-impart ng ng pag-asa, ng kalakasan, encouragement, para magpatuloy sa buhay, para magpakabuti, magbagong buhay ang isang tao. Kung walang Kristiyano sa mundong ito, matagal ng bulok sa kasalanan ng mundong ito. Kung walang nagpapaalala ng mabubuting bagay sa mga tao. Yun ang role ng nating mga Christian, no? Magsabog tayo ng magandang testimonya, magpalakas ng kapwa, hindi lamang mananampalataya, kahit hindi mga mananampalataya, no? Tulungan natin sila. Yun, palakasin natin ang loob nila na sila yung magpatuloy. The moment na nawawalan sila ng pag-asa, diba? Namamatay na yung pag-asa nila, yung kanilang kalakasan, nanghihina na sila. Tayo nagsisilbing asin upang magpatuloy sila. Ngayon, pagka
nakakagawa po ng kasalanan ng isang Kristiyano, mga minamahal, hindi po yung kaligtasan ang nawawala. Ang nawawala po yung magandang patotoo. Yung magandang patotoo mo sa mga tao, at kapag ka nakita nila na, siyempre, nakita nila Kristiyano ka na, at mataas ang expectation nila sa'yo. Mananampalataya ka na, tagasunod ka na ng Jesus. Tapos isang araw nakita ka niya, naninigarilyo. Bagsak ang ano nun. Bagsak yung yung kanyang expectation sa'yo. Isang araw nakita ka niya, umiinom na. Unang bababae ka na, no? Nangangabit. Sabi, bagsak ang expectation sa'yo nung tao. Ina-idol ka na. Ibig sabihin believe na sa'yo kasi nabago yung buhay mo. Dati kang tapos niya, nakita niya, bumalik ka na naman sa dati. Alam niyo mga minamahal, dapat iniingatan natin yung ating patotoo, yung ating testimony. Kasi the moment na masira yan, wala nang maniniwala ko. Wala na. Hindi ka na paniniwalaan kahit anong gawin mo doon sa tao na yun. Nakatatak na sa kanya yung parang ang tingin niya sa'yo plastic, hindi na totoo. No? Isa ka ng plastic, hindi ka na genuine. No? Kaya, pagka nakakagawa ng kasalanan ng isang mananampalataya, hindi yung kaligtasan ang nawawala. Ang nawawala, una, yung kanyang magandang ugnayan sa Diyos. Pangalawa, yung kanyang patotoo. Hindi niya siya paniniwalaan ng tao. Kaya mag-ingat po tayo. No? Pangatlo, ang isang mananampalataya, pagka nakakagawa ng kasalanan, ay hindi yung kanyang kaligtasan ang nawawala. Tingnan niyo po sa 1 Corinthians chapter 5, verse 5. No? Unang Korinto 5:5. Ito po, sabi ng Bible, 1 Corinthians 5:5. Okay. Ibigay ninyo kay Satanas ang taong yan, upang masira man ang kanyang katawan, maliligtas naman ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Tingnan po natin bakit ganito ang pagkakasabi ni Apostol Pablo. Galit na galit po siya sapagkat merong isang mananampalataya sa Corinto. Pinagsabihan niya po yung congregation, yung church, na ibigay na ninyo kay Satanas, yung tao na yan. No? Para masira man ang kanyang katawan, maliligtas naman ang kanyang kaluluwa o ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Sino po ba itong tao na ito? Makikita po natin sa chapter 5 verse 1. Yung nakarating sa akin ang balitang merong kabilang sa inyo na gumagawa ng immoralidad. Kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama. Kahit mga pagano ay hindi gumagawa ng ganyang kahalayan. Ito po yung tao na yun na binabanggit ni Apostol Pablo na ibibigay kay Satanas. Isang tao na gumagawa ng immoralidad, nangangabit, at ang kinakabit pa niya, asawa ng kanyang ama. Sabi ni Pablo, kahit mga unbeliever, mga pagano, hindi gumagawa ng ganyang kahalayan. Kayo pa namang mga mananampalataya ang gumagawa ng ganyan. Abay, mali yan. Pero ang sabi ni Pablo, ibigay ninyo kay Satanas ang taong yan. No? Para masira man ang kanyang katawan, maliligtas naman ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Ano po ang nawawala? Pagka ang isang Kristiyano ay nakakagawa ng kasalanan o patuloy na gumagawa ng kasalanan sa kabila ng siya ay mananampalataya na. Ang sabi rito ni Apostol Pablo, pagka ang isang Kristiyano ay gumagawa ng kasalanan, kahit na mananampalataya na siya, patuloy pa rin siyang gumagawa ng kasalanan. Kagaya nito, pangangabit, no? Nangangabit itong isang Kristiyano na ito sa Corinto. Hindi yung kaligtasan niya ang nawawala. Sapagkat sinabi dito, maliligtas naman ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Ligtas pa rin po. No? Kahit nangangabit siya. Kaya lang, ano ang kanyang sinisira? Ang sinisira niya yung kanyang katawan. Sapagkat sinasabi po ng Bible na ang sino mang makipag-ugnayan o makipag-ugnayan sa isang babae, isang lalaki, nagkaroon ng immoralidad, nagsama o nagkaroon ng sexual intercourse,
nagiging isa po sila sa espiritu. Yun ang sabi dito, ano. Nagiging isa sila sa espiritu. So yung katawan ng mananampalataya ay ano, pwedeng masira, no? Kaya nga dito na kaya nauso yung AIDS, no? Padala ng Diyos na parusa. Ang AIDS actually ay create ng Diyos para dun sa mga tao na nakikipag-sex sa hindi nila asawa. Okay? Kaya nagkaroon ng mga AIDS, Vietnam Rose, yung mga gano'n, no? Yung mga sakit sa mga pakikipagtalik sa hindi asawa. Yun ang nagiging bunga, no? Yung AIDS, wala nang lunas, no? Hanggang ngayon hindi pa na invento yung lunas. Wala pang lunas. Pag tinamaan ka ng AIDS, wala ka na. Yung immune system mo humihina, no? Kahit pulmonya lang yan, pwede mong ikamatay kasi wala ka ng panlaban. Yung immune system mo hindi na lumalaban. So sinisira ng isang mananampalataya ang kanyang katawan. Ang katawan ang nasisira, hindi yung espiritu, hindi yung kaluluwa. Kasi yung kaluluwa, ligtas na yan eh. Ang sabi ng Bible, ang sinisira ng isang mananampalataya pagka gumagawa siya ng kasalanan, kagaya ng pag-inom ng alak, kagaya ng paninigarilyo, kagaya ng mananampalataya ka na, nagsasyabu ka pa, yung mga gano'n, no? Lahat yan ay katawan ang sinisira, no? Yung baga mo, wala na. Yung atay mo, di ba? Luto na, mga gano'n. So, sinisira mo ang iyong katawan. Pero ang iyong katawan, ang iyong espiritu, ligtas. Ayon dito sa Bible, no? Bible lang po tayo. Tayong lalabas sa sinasabi ng Biblia. Sabi po ng Biblia, ligtas ang kaluluwa, pero may magiging sanhi ng pagkasira ng katawan, pagkawasak ng katawan, ang pamumuhay sa kasalanan. So, nakakatatlo na po tayo, no? Nakakatatlong patunay na po tayo na ang kaligtasan ay hindi nawawala kahit nakakagawa ka ng kasalanan. Kaya lang, sabi nga dito, number 1, yung ugnayan mo sa Diyos, nawawala. Pangalawa, yung patotoo mo sa tao, nawawala, nasisira. Pangatlo, nasisira ang iyong sariling katawan dahil sa iyong kalokohan, no? Maraming sakit na dumadapo ngayon, mga bagong sakit, no? So, pang-apat, ano ang nawawala pagka ang isang mananampalataya ay nakakagawa ng kasalanan? Tignan niyo po sa 1 Corinthians chapter 3 verse 14, no? Hanggang 15. Sabi rito, chapter 3 verse 14 hanggang 15. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala, gayunman, maliligtas siya, kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. So, ang sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 3, verse 4 and 5, hindi po yung kaligtasan ang nawawala pag nakakagawa tayo ng kasalanan. Pag nakakagawa tayo ng kasalanan, ang nawawala po sa atin ay yung gantimpala, no? Kasi meron pong pagbibigay ng gantimpala pagdating sa kabilang buhay. Gantimpala dun sa ating mga ginawa, no? Dun sa ating mga nagawa. Gantimpala po yung ating tatanggapin. Ngayon, kung nabubuhay ka sa kasalanan, yung gantimpala mo nasusunog, nawawala lahat, no? Ligtas ka, kaya lang makakapasok ka pa rin sa langit, kaya lang para ka rin nagdaan sa apoy. Alam niyo naman, galing sa sunog, amoy usok, di ba? Ganon. Kaya pag nakagawa tayo ng kasalanan, hindi po yung kaligtasan mo. Nawawalan ka ng gantimpala. Masarap yatang graduate kahit sa eskwelahan, di ba? Kahit sa eskwelahan, yung bulakbol, gagraduate din yan. Pero yung talagang desidido, talagang seryoso sa pag-aaral,
gagraduate siyang may gantimpala. So, yun po, no? Pinatunayan po sa atin ng Biblia, hindi po ako nagpatunay sa inyo, ang Bible po, na ang kaligtasan hindi nawawala pagka nakakagawa tayo ng kasalanan. Ang nawawala, yung ating ugnayan sa Diyos, yung patotoo natin sa mga tao, na hindi na maibalik, maswerte ka kung maibalik mo yan. Yung katawan natin, sinisira natin, at papasok ka sa langit, kaya lang, wala ka gantimpala. Ang Diablo, accuser siya. Diba yung sabi sa Pahayag 12G. Pahayag 12G, ang Diablo, accuser. Ano yung sabihin na accuser? Tagaparatang. Pinaparatangan niya tayo araw at gabi. Palagi, no? Inaakusan niya tayo. Lagi siyang maraming akusasyon, no? Kahit yung mga kasalanan na pinatawad na ng Diyos sa atin, paulit-ulit binabalik niya, no? Tapos samantalang tapos na yon. Accuser ang demonyo. Kaya kapag ka nakakagawa ka ng kasalanan, pinapaalala niya uli, no? Wala ka ng pag-asa, pabalik-balikan lang. Ganon ang Diablo, no? Huwag kang makikinig sa kanya. Kasi wala kang magandang maririnig sa demonyo. Puro akusa, puro pangit, binabalik yung nakaraan, paulit-ulit, di ba? Parang sirang plaka, ganyan si Satanas. Pag inaakusahan ka ng Diablo, punta ka sa 1 John 1:9 na eto, Satanas, pakita mo sa kanya, pinatawad na ako ng Diyos, nakahanda siyang patawarin ako, no? Nakahanda ang Diyos na patawarin ako. At ang sabi sa John chapter 8 verse 10 hanggang 11 ay hindi ka aakusahan ni Jesus. Si Jesus hindi siya nag-aakusa, hindi kanya hatulan. May ginawa kang kasalanan, hindi ka niya hatulan. Ano ang gagawin na Jesus sa'yo? Patatawarin ka niya. No? Diba? Basahin yung Matthew chapter 18. Paano niya pinagsabihan ng mga alagad? Matthew 18:21. Ganito ang sabi, no? Paano niya pinalalahanan ang mga alagad tungkol sa pagpapakaya? Matthew 18. Ganito po ang sinasabi. Matthew 18:21. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7. Ano ang ibig sabihin nun? Walang katapusang pagpapatawad. Hanggat patuloy na humihingi ng tawad, patawarin mo. Ganyan ang Panginoon. Ang tanong, bakit po, Pastor, si Satanas hindi pinatawad ng Diyos? Hindi po ba siya nagsisi? Di ba ang requirement lang naman sa pagpapatawad, pagsisisi? Magsisi ka sa iyong kasalanan. Alam niyo po, gustuhin man ng Panginoon Diyos na patawarin si Satanas, hindi po hindi po pwede. Kasi po, nasa kalagayang spiritual na siya. Spirito na si Satan eh. At ang lahat ng bagay sa espiritu, sa spiritual realm, lahat ng bagay sa spiritual realm ay permanent na po. Permanente na. Kaya yung hatol kay Satanas, permanente na, hindi na mababawi ng Diyos. Ngayon, bakit tayo pinatatawad tayo ng Diyos? Nasa temporary place pa tayo, nasa temporary realm, sa physical realm, pansamantala, hindi pa permanent. Kaya may pag-asa ka pa. No? Nandito ka pa sa mundong ito na temporary. Pag nalipat ka na sa kabilang buhay, sa spiritual realm, wala na. Wala nang pagpapatawad na magaganap doon sapagkat permanente na ang mga bagay-bagay. Kaya nga sabi ni Pablo dun sa 2 Corinthians chapter 6 verse 1 and 2, samantalahin ninyo ang pagkakataong iniaalok ng Diyos. Samantalang nandito pa kayo sa temporary, sa physical realm. Kasi pwede pang pag-usapan yan. Pwede ka pang patawarin ng Diyos kahit ilang ulit kang magkasala. Kahit ilang ulit kang magbalik-balik at humingi ng tawad sa Kanya. No? Pwede ka pang patawarin ng Diyos sapagkat nasa physical realm ka pa. Nasa temporary state ka pa na kalagayan. Pero pag nalipat ka na
sa kabilang buhay, sa spiritual realm, permanente na ho ang lahat ng bagay doon. Kaya nga hindi na uso ang lipatan eh. Kung saan ka nandoon, doon ka na magpakailanman. Sa langit ka napunta, doon ka na magpakailanman. Sa impyerno ka napunta, doon ka na magpakailanman. Sapagkat permanente na po ang lahat ng mga bagay. So, maliwanag po ang sabi ng John 10:28. Ang sabi ng John 10:28, wala nang makakaagaw sa iyo sa kamay ng Panginoon. Kahit si Satanas, hindi ka na niya kayang agawin. No? Hindi ka na pwedeng galawin ng Diablo. Ang magagalaw na lang sa iyo ng Diablo, yung katawan mo, pero yung kaluluwa mo, hindi na niya pwedeng pakailaman sapagkat pag-aari na yan ng Diyos. No? Ikaw ngayon ay pag-aari na ng Diyos. Wala nang makakaagaw sa'yo. At lagi mong tatandaan, kasi yung iba, laging tinitingnan yung sarili. Kailangan, ganito. Para hindi mawala ang kaligtasan. Hindi ko nawawala ang kaligtasan. Bakit ho? Kasi si Jesus po nag-iingat niyan eh, hindi naman ikaw. Ikaw, pag ikaw nag-ingat niyan, ay delikado. No? Delikado. Pwedeng mawala. Pero pag si Jesus ang nag-ingat niyan, garantisado. No? Ganito po ang sabi sa Pilipos 1:1-6. No? Sa aklat po ng Pilipos 1:6. Ganito po ang sinasabi ng Biblia. Philippians chapter 1 verse 16. Verse 6. Verse 6. 1:6. Natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Sino po nag-iingat ng... Actually, hindi naman tayo ang nagpasimula ng mabubuting gawa na ito ng kaligtasan Ang nagpasimula pala nito ayon sa verse 6 ay pinasimulan sa inyo ng Diyos Ang Diyos ang nagpasimula nito. At ang sabi rito, kanyang lulubusin ito hanggang sa araw ni Jesucristo. Siyang maglulubos nito, hindi ikaw. No? Ang gagawin mo lang, magpatuloy ka lang sa pananampalataya. Yung pananampalataya mo, ingatan mo, manatili, no? Na hindi manlamig, hindi ka manghina. Sapagkat papasukin ka ng Diablo pag nanghina yung pananampalataya mo. Marami siyang i-accuse na kesyo hindi ka naligtas, kesyo wala ka ng pag-asa, at baka sabihin niya magpakamatay ka na, no? Ang Diablo ay accuser, hindi siya dapat pinakikinggan. Pakinggan natin salita ng Diyos. Ano sabi ng salita ng Diyos? Meron ka ng katiyakan. Hindi na maaring mawala ang iyong kaligtasan. Ang ligtas ay ligtas na. Hindi tayo naligtas dahil sa mga gawa, kaya hindi tayo tinitingnan ng Diyos. Hindi tinitingnan ng Diyos yung ating mabubuti, yung masamang gawa din, o mabuting gawa, whatever works. No? Hindi tinitingnan ng Diyos yan. Ang tinitingnan niya yung faith mo. As long as na yung faith na yan ay nandyan, ang sabi ng Hebrews chapter 11 verse 6, kalulugdan ka ng Diyos. Nalulugod ang Diyos sa taong may pananampalataya sa Kanya. So, congratulations, kaibigan, kapatid, sa araw na ito ay panghawakan mo ang sinasabi ng Bible, ang kaligtasan ay hindi na maaring mawala. Wala nang maaring makaagaw sa iyo sa kamay ng Panginoon. Mayo ang pagpapala ng Diyos at sa iyong sambahayan. Sa pangalan ni Jesus. Amen.